lahat at your service, Mr. Wildlife TV. Please do support and subscribe. Walang iba po ang ama ng Kalingap, Kuya Val Santos Matubang, Boss Kalinga Prav, at ating Ina Vlogs. At please do support sa lahat po ng mga Kalingap charity vloggers or Kalingap partners. Once again, at your service, Mr. Wildlife TV, your Mr. Goodbye. Ako po, nagpapasyensya po ako sa sinabi ko po sa mga sinabi ko kay Kuya Jens. Ano lang po ako noon, nabigla lang po ako at wala man po akong talagang hinaano ng tao na nabigla lang po ako, hindi ko po alam yung sasabihin ko po eh. Pero yan po si Ate Opil, mabait po yan at wala po akong masabi dyan dahil isa pa po eh, lagi ko lang napapanood yung reactor po ni Ate Opil. At sa ano ko po to, naghihingi po akong sorry kay Ate Opil. Wala man po akong masabi lang na nabigla lang po ako, nalito lang po ako sa sinabi ko. Kaya po pasyensyahan mo ako Ate Opil sa sinabi ko. Hindi ko man po nalito lang po ako eh. Hindi ko lang po alam yung sasabihin ko. Pero ano man po, yung ano ko lang man po yun, sa opinion lang. Wala lang po naman yun eh. Akala ko joke lang po ni Kuya Jens. Kaya pasyensya nyo na po yung sa sinabi ko po. Thank you po. Marami pong salamat. Sa mga reactor, wala man po ako masabi sa inyo. Na bigla lang po ako, nalito lang po sa sinabi ko. Salamat po. Shoutout sa lahat guys, sa buong Team Kalingap. Magandang umaga po sa inyo, no? Araw po ng Lunes, magandang umaga o magandang hapon po. Shoutout po. Magandang araw sa lahat. So ito na nga guys, another reaction po ang gawin natin ngayon sa panibagong araw na to, sa simula ng linggo, Lunes. So ito na nga, gita lang tayo, no? Pakinggan natin kasi ang bawat isyong mga naririnig natin ngayon. So bigyan natin ng reaction kasi reactionist po tayo. Pero bago tayo magsimula, suportahan po natin ang buong Team Kalingap, Kuya Val Santos Matubang, Kalinga Prab, natin na vlogs at sa lahat ng mga Kalingap reactors o mga Kalingap charity vloggers, suportahan po natin lahat ng mga Kalingap partners. So shoutout po, shoutout sa Karipa at saka sa Team Views, no? So ito na nga, ngayon ko first time magbigay ng hindi ako nakikisali sa issue. So reactor naman tayo. So bigyan natin ng magandang reaction. I-try din natin magpaliwanag sa sangkatauhan dito sa Kalingap about dito sa mga kumakalat na issue. About dito kay Mang John, kay Ate Opil at saka kay Boss Kuya James. So, yun yung anuhin natin. So, wait lang na. Unang-una kasi for me, may tanong sa akin about doon sa vlog ni Kuya James, last nung birthday ni Joy, pagkatapos ng birthday na nagtanong na about sa mga sino yung gustong mo reactor or sino po yung reactor na need pa na mag-improve, gito, ganyan. For me, naintindihan ko. Ito yun, for me. Naintindihan ko kasi pwede kong sabihin nito na for good vibes lang or biro-biro lang yung upload. Siyempre, content creator ang isang Kuya Jane. So, yun yung naisip niyong paraan na para mayroon siyang pang-upload sa kanyang YT channel. So, yun. Pero, my words na pero, Kuya James, mega love shoutout sa iyo. No? Magandang araw po, araw ng Lunes. So yun na nga, ulitin ko ha. For good vibes yung ginawa ni Kuya Jens, biro-biro lang, interview siya dito ng mga, pag-interview siya ng mga, kung sino yung mga taong andon sa mga keyboards, kung sino yung mga magagaling na reactor or mga reactor something like na need pa ng improvement. So mga ganon. So yun na nga. Pero ang ending, nagkaroon ng issue. So bakit? O yan yung tatalakayin natin. Bakit nagka-issue?
Parang may tinatawag dito na gaslighting, mga ganyan. O, diba? Alam nyo na ibig sabihin yun, gaslighting. So ito kasi, ito kung ipaliwanag lang natin, no, about ito sa mga best reactor, siyempre kasi ang daming reactor ng Kalingap, maraming mga galing na reactor sa Kalingap. So yun, pero pwede rin kasing mabutasan dito ang isang Kuya Jins kasi pwedeng sabihin ng ibang mga Kalingap fans na kasi for me kasi, doon pa lang sa top 20 reactors monthly, top 20 reactors of the month, doon pa lang may makikita natin doon kung sino yung magaling ni reactor, plus idagdag pa natin yung top 10 active reactors ni Kuya Val. So doon pa lang. So itong ginawa ni Kuya Jins kasi, something like na masabi kong bias talaga. Bias yung pagkano. Kasi, pero naintindihan ko si Kuya Jins na for good vibes lang, biro-biro lang yung ginawa niya. So, ang nangyari ngayon, may nag-leak kasi. May nag-leak na, na upload ni Ate Bupil na may videong ginawa or something like nag-sorry. Nag-sorry ang isang Mang John sa isang Bupil na kisyo, ganito, ganyan. Which is, iparinig natin dito kung ano yung sinabi ni Mang John. No? Nandito lang naman yun eh. Saan ba yan? Ako po, nagpapasyensya po ako sa sinabi ko po. Kasi si Mang John kasi, kung mapanood nyo yung upload ni Kuya James, ando na yung nagkadang utal-utal na medyo naguluhan na siya sa kanyang mga pinagsasabi kasi si Mang John, which is hindi naman talaga vlogger. So, nasama lang siya sa interview ni Kuya James na in the very first place na dapat hindi na sinama. Opinion ko lang yun pero yun na nga lang, pwede rin natin sabihin dito, pwede rin sagutin ni Kuya James na for good vibes lang kasing content ko or biro-biro lang, something like that, diba? Ganun yan. Sinabi ko kay Kuya Jens, ano lang po ako noon, nabigla lang po ako at wala man po akong talagang hinaano ng tao na nabigla lang po ako, hindi ko po alam yung sasabihin ko po eh. Pero yan po si Ate Opil, mabait po yan at wala po akong masabi dyan dahil sa pati po eh, lagi ko lang napapanood yung reactor po ni Ate Opil. Yung reaction ni Ate Bupel. At sa ano ko po to, naghihingi po akong sorry kay Ate Mopil. Namupil na tuloy si Ate Bupel. Okay. Wala man po akong masabi lang na nabigla lang po ako nalito. So yun yun. So yun yung alibay ni Mang John. Yung video niya which is sinend ni Kuya John sinend niya kay Ate Bupil at na-content niyo ni Ate Bupil. So for me, wala namang mali doon kung ipakita ni Ate Bupil sa content niya yung video ni Mang John na ipinasa sa kanya kasi wala namang mali doon. Kumbaga, nag-sorry lang o nanghingi siya ng pasensya kay Ate Bupil. Bupil na tuloy, Ate Bupil kasi Bupil kasi sabi niya eh. Ang walang mali doon kasi unang-unang magkakaibigan sila eh. Tsaka, sino ba naman si Ate Bupil para hindi pagkatiwalaan? My God, ang tagal na yan sa Kalingap. Ganyan. So, ito kasi ang issue na to. For me, no, Kuya James, mega love shoutout sa iyo, no? Para kasing, something like na marami talaga makapagsabi na nang dahil dun sa interview yung ginawa mo kung sino yung magaling na reactor, ganito ganyan, or sino pa yung reactor na need na improvement, medyo pangit yung dulo, pangit yung ending, nagkaroon ng issue. Kasi medyo kumbaga sinundan mo pa ng isang video na ikinontent mo or something like in-interview mo doon in-interview mo ulit si Mang John which is maraming butas na makikita doon sa mga tanong mo kay Mang John. Yan. Kasi dahil sa interview mo kasi pwedeng sabihin doon ng ibang mga Kalinga fans na kasi dawi ka magtanong kay Mang John at saka parang sinasabi nito hindi pwedeng pagkatiwalaan ng isang Bupil vlog. Ganon yung para sa akin. Saka labas na tayo dapat doon kung magkaibigan man sila. So hindi na natin pwedeng pakialaman yung personal na buhay or something like a private life ni Mang John na kung sino yung kakaibiganin niya. So dito naman si Mang John, ang nakita ko lang din dito, may mali din siya. Pero ito unahin ko, yung pagpasa ni Mang John,
pagpasa ni Mang John ng birthday, kung sino yung umatin sa birthday ni Joy Diwata, for me, walang mali yun. Normal yun. Natural lang yun magpasa si Mang John ni kay Bupil ng mga picture kung sino yung andun. Kasi si Bupil Vlog, alam natin nakasupport sa Danjo yan, kahit na nagka-issue ganito ganyan. Pero narinig nyo naman, nagbigay ng mga blessings, karamihan talaga galing sa Team Bupil. So for me, walang mali doon. Kung magpasa si Mang John ng mga picture doon sa birthday ni Joy na kung sino kasama niya, si July Paunil ba, or ibang mga keyboys, sino pa, walang mali doon. Pero dito Mang John, yung pagpasa mo ng TikTok with Rabbi, no, or something like naka-video ba kayo sa bahay ni Boss Kalinga Prab, nag-TikTok ni Bibi Rabbi. Dalawa lang to. Depende po sa mga amo. Depende po sa mga bossing natin. Halimbawa, ganito lang yun eh. Kung sinabi ni Boss Kalinga Prab na bawal ka mag-send ng video na kung ano bang gawin nyo, with my baby Rabbi, na mag-TikTok kayo, o bawal kayo mag-send ng video na dito sa loob ng bahay, tapos nag-send, kung may ganong patakaran si Boss Kalinga Prab, tapos nag-send ka ng video sa kay Ate Bopel, doon makitaan ka ng may mali. So, hindi mo sinunod kung ano yung sinasabi ng bossing mo. Kung mayroong ganong roles, kung mayroong ganong roles si Kalinga Prab doon sa kanyang tahanan. Pero kung wala naman, so walang mali. So yun. So balik tayo dito sa Kasi dito kung pakinggan natin yung interview ni Kuya Jens kay maraming butas akong nakikita dito Kuya Jens, hindi kita binabash dito ha. Yung interview ni Kuya Jens dito kay tawag nito, kay Mang John, simplang plakda or masasabi kong maraming butas na maano talaga dito sa interview niya. Marami yung butas na makikita. Hindi pa ako namabas ito. Reaction lang to ito. Reaction video. Shout out Kuya Jens, no? Hello po sa inyo lahat. Lang po yung pinakita kasi iisipin nila Ate Jack. Wait lang, sana yan. Game. Mag-play ka na? Ayaw mag-play. Conversation mo. Dito. Simulan natin. Siguro, kami Mang John, ang advice na lang namin siguro. Ang picture. Kaya sabi ko, patay tayo dyan. Sinabi kanya nag-isip ng hindi maganda. Parang stitch na ang tawag doon. Oo. Yung dapat bawal siyang maglabas ng mga information na nasa loob ng kalingap. Pero wala akong sinasabi. Pero doon naman sa nilabas Kuya Jens ni kung abot lang sa picture, so walang mali doon. Pero kung may video na, depende na rin. Sabihin natin may mali ito kung about sa video. Kung sa picture, walang problema. Kung nagbigay ng picture si Mang John kay Ate Bopel, wala akong kinampihan sa inyo ha. Kung nagbigay ng picture si Mang John kay Ate Bopel, for me walang mali yun. Kasi picture naman, at unang-una, hindi naman pinakita ni Ate Bopel na wala pang upload si Boss Kalinga Prab at saka si Kuya Bal. Kung about video naman, ganun din masasabi ko. Kung after 24 hours, kung may video, kung sakali man, na sinabi mo kasi dito sa loob ng Kalingap, kung may ipinasa si Mang John kay Mang Bopel, wala ding mali doon. Kasi unang-una, sulit Kalingap ang isang Bopel vlog. So yun yung masasabi ko. Magkaroon na lang mali or madadamay dito si Mang John kung yung ipinasang video, kung sakaling may video yung ipinasa si Mang John, kung in-upload ni Ate Bopel na hindi pa nakapag-upload si Boss Kalinga Prab at saka si Kuya Bal. So yun yung paliwanag ko. Ang picture lang. At tapos kumustahan lang. Ayun nga, mag-ingat ka dun sa susunod, Mang John. Ay hindi, about naman sa ganyan, kung sino yung pwedeng kaibigan ni Mang John, labas na tayo doon, personal na buhay niya yan. So yun. Kasi ang dating kasi dito, pwedeng sabihin ng ibang mga fans na ang sama-sama naman ni Ate Bopel. Gano'n. Parang something like na hindi pagkatiwalaan ang isang Bopel vlogs. Gano'n. Alam natin, matagal na sa Kalingap yan. Talagang yan. Mag-iingat ka dun, Mang John. Kasi, yun nga, kami pinoprotektahan ka namin. Tapos, ilalabas ng ibang tao na akala mo, poprotektahan ka. Hindi, wala namang about protekta. About sa pagpuprotect, about dito sa nangyaring issue ngayon. Actually, ang nadiin dito si Mang John na wala namang ginawang masama. Wala namang sinabing mali, di ba? So, yun lang. So, ito lang kasi, sige na, pakinggan lang muna natin.
nilalabas ng ibang tao. Kaya, Yun. ano ako dun. Siyempre, saan ka magtitiwala? Dun sa nakakausap mo lang o dun sa nakakasama mo? Kasi ang dating kasi dito, Kuya James, no, real talk lang, Kuya James. Huwag kang magalit sa akin, Kuya James. I love you, Kuya James. Hello. Para kasing something like na, for my opinion ko, na parang pinagmukha mong something like pinagmukha mong may kasalanan or pinagmukha mong pinagmukha mong masama dito. Pinagmukha mong masama dito si Mang John at pinagmukha mo talaga sa kanya na may mali siyang ginawa. So yun. For me, wala siyang ginawang, for me opinion ko lang, wala siyang ginawang masama. Pero gaya ng sinabi ko kanina, kung may patakaran or may role si Boss Kalinga Prab sa kanyang bahay na bawal maglabas ng mga, kasi sabi nga nagpapasa ng video kay Ate Bupil ng TikTok with Rabay. Kung may role si Boss Kalinga Prab sa kanyang tahanan na bawal maglabas ng video, may mali si Mang John. Pero pag wala siyang mali. So yun. Yun lang. Kanino Mang Jun ka magtitiwala, Mang Jun? Isa sa nakakasama ko. Oh, di ba? Yun, Mang Jun. Oh, di ba? Dito pa lang eh. Oh, wait lang. Nag-ads pa. Ng ibang tao. Kaya, Yun. ano ako dun. Siyempre, saan ka magtitiwala? Dun sa nakakausap mo lang o dun sa nakakasama mo? Kanino Mang Jun ka magtitiwala, Mang Jun? Oh, dyan pa lang, Kuya Jens, nabubutasan ka, no, Kuya Jens. kahit sino mong magagalit sa'yo, kahit si Ate Bupil, magre-react talaga. Kasi kahit kahit sinong tao, maiintindihan dito kung ano yung ibig mong sabihin na ikino ka ba dapat magtiwala dito sa mga kasama mo o doon sa nakakausap mo. Parang ang dating kasi na hindi pwedeng pagkatiwalaan ng isang Bupil. Ganun lang, Kuya Jens, ha? Pasensya na po, Kuya Jens. Ganun yung dating, kahit sinong Bupil siguro, magre-react talaga. Ganon. Na nakakasama ko. Oh, di ba? Yun, Mang Jun. Ang mali, nakabahan nga ako doon yung pinakita ko niya yung Dito pa rin si Mang John nagkadang utal-utal na eh. friends kami ni Mang John, nagsisend sa akin picture. Kaya sabi ko, patay tayo dyan. Sinabi niya, oo. Yun na nga, nakabahan ako doon ng gabi na panood. Kung picture lang doon sa mismong naturang birthday ni Joy, for me, I think walang problema doon. Hindi doon magagalit si Boss Kalinga Prab. Pero kung doon mismo na sa bahay kung mismong doon na sa bahay mismo ni Boss Kalinga Prab, doon na sa loob, magsintinsin niya ng picture na ganyan, ganyan, bawal po yun. Kumbaga, respeto na lang din sa may-ari ng bahay kasi ang bait-bait ni Boss Kalinga Prab. Di ba? Kung may rules na gano'n na bawal ka mag-ano dito, kasi ganito, ganyan, bawal mo isin sa mga kaibigan mo. Kung may rules na gano'n, may mali ka, Kuya Jones. Kuya Mang John. Mang John pala, akala ko James. John. So, yun. About TikTok naman, basta, yun naman sabi ko, kung sabi ng mga amo natin bawal, yun ang sundin. So, kung hindi mo sinunod, mali ka doon. Yun. Yun nga, Mang Jun. Yung Friday ng gabi. Oo. Kaya sabi ko, patay tayo dyan. Kinontak mo si Ma'am Bopil. Oh, Kinontak mo siya after nun. hindi na ako nag-chat sa kanya. Ay, di mo siya sinabihan na, Ma'am Bopil, ba't mo naman nilabas po yung ano? Hindi na. Di mo sinabi sa kanya yun? Yun. So dito siguro nagkaroon ng kung bakit nilabas ni Bupil. Pero may naman, ito hindi sa kinimpihan ko sa ti Bupil, pero wala namang masama kung ilabas ni Bupil yun kasi ang bukod tanging naman doon, ang laman ng video, hindi naman about sa kisyo ganito ganyan, etc. Ang bukod tanging laman ng video nyo, nanghingi ng pasensya o nanghingi siya ng sorry doon sa kay Ate Bupil na pasensya Ate Bupil, naguguluhan lang ako noon kisyo ganito ganyan, etc. Di ba? For me walang mali yun kung ilabas ni Ate Bupil, di ba? Kasi Pero anong naramdaman mo nung nilabas niya yung conversation? nakabahan na ako. Bakit? Kasi, siyempre, naisip nila Kuya, bakit ako nag-send ng picture. Naisip ni? Naisip nila Kuya, bakit ako pa nag-send ng picture Ayun nga. sa account niya. Pero nagpaliwanag ka na kila Boss Rob mo, kila Ma'am Jack mo, nagpaliwanag ka Sa na? sasakyan, sabi ko, oo nga, nag-send po ang picture. Pero yun lang, yung TikTok namin ni Rabay, tapos yung picture namin yung event, kinabukasan pa yun ng hapon ng Webes. Oo. Di ba gabi? Kinabukasan pa ng hapon yung send ang picture. Ayun. Siguro, kami Mang Jun, ang advice na lang namin siguro, mag-ingat ka na lang susunod. Ngayon ko ngayon, Okay, Kuya James. Natatawa ako doon kay Kuya James. tulad nga, Hindi naman
Dito kasi inuulit ko kahit sinong tao medyo mag-react talaga diyan sa sinabi ni Kuya Jen. So, yun lang. Kasi for me kasi parang pwede kong sabihin dito na kasi walang maling ginawa dito si Mang John eh. Kumbaga, something like pinalaki lang. Or pwedeng sabihin dito ng ibang mga Kalinga fans kung malawak ang pag-iisip o malawak ang pangunawa o malawak ang pag-intindi. Something like na parang dinidiin or parang minasama lalo dito si Mang John. Ganon yung dating. Anong natutunan mo, Mang John? Yung sinabi po sa akin na huwag masyado ako magtitiwala sa kasi mahirap na nga po sa panahon ngayon dahil nga maraming kumakalat na bisan yung Maghihinalaan ka pa. Oo. Mamaya ako spy ako ako yung Pambira yan, Mang John. doon nga ako About sa spy, Mang John, no? Depende po yan. Ito, about sa words na spy. Dito lang yan, Mang John. Madali lang yan. Pwede yung matatawag ka ng spy or suspect ka na isa kang spy dito sa Kalingap. If. May if, ha? O, di ba? If. Matatawag ka lang spy, Mang John, kung yung sinisindan mo ng mga picture, kung mga sinisindan mo ng video, sinisid mo yan doon sa mga taong ayaw sa Kalingap or sinisid mo doon sa mga taong kalaban ng Kalingap. So, pwede kang matatawag na spy. Pero kung yung mga sinisend mong mga picture, halimbawa, for example, ng birthday ni Joy, doon na naman sa Vice President ng VIOS na which is si Ate Bopel, hindi ka matatawag ng spy doon. Kasi Kalingap yan eh. Kalingap yan eh. Matagal ang Kalingap yan sa Ate Bopel. Alam mo namang alam mo yan. So, yung word sa spy, for me, pwede lang yan, magiging sakto lang yan sa'yo kung mag-send ka ng mga video or picture doon sa mga taong ayaw sa Kalingap or kalaban ng Kalingap. So, matatawag ka ng spy, something like that. Yun yun. Pero kung mag-send ka ng mga picture, at saka yung video mo na nagsuri ka lang, doon naman, kaya Ate Bopel lang naman eh. Talaga, alam ko, sulit Kalingap ang isang Bopel vlog. So, ganun yun. So, hindi ka makatawag ng spy. So, yun po yung Mang John. Relax lang, Mang John. So, ulitin ko lang, Mang John, about dun sa mga, mag-send ka ng video na, mag-send ka ng video with, Rabay ba, mga TikTok, ganyan, nag-TikTok kayo, tapos nasa loob kayo ng bahay ni Boss Kalingap Rab, medyo may mali ka doon, lalong-lalo na kung ang sinabi ng bossing mo na bawal ka mag-send ng mga video dito sa loob ng bahay. Dapat sundin yon. Pero kung wala namang sinabi sa Boss Kalingap Rab, wala kang mali. Pero alam ko, pag mga ganyan kasi, bago ka rin mag-send ng mga video na, ito lang kasi ang pag-usapan natin dito na kay Boss Kalingap Rab eh. To ulitin ko, kung may patakaran or may roles ang si Boss Kalingap Rab pagdating sa kanyang pamamahay na bawal ka mag-send ng mga video sa loob ng pamamahay ko, dito ganyan, dapat sundin yon. So yun. Pero kung about lang sa TikTok yun ni Rabay, for me, hindi naman siguro magagalit doon si Boss Kalingap Rab kasi medyo naman di ba? TikTok yun i-upload din naman, di ba? So yun. Kahit hindi mo i-send yan, makikita pa rin ni Ate Bopel yan sa TikTok. Yan. Sana yan. Kasi nangangatog na si Mang John eh. So, tika lang. doon nga ako nakutuban nung birthday, sabi ko ay patay ka. Ako naman, Mang John, concerned ako sa'yo kasi baka dahil napasama ka dun sa ginawa niya, baka mawalan kang trabaho. For me kasi, hindi naman, kumbaga, hindi naman masama yung ginawa ni Mang John. Kasi kung pag-usapan natin dito, halimbawa, kung nag-send ng mga picture si Mang John kay Ate Bopel sa birthday ni Joy, siguro,
mabutasan ka dito, Mang John, o pwedeng mabutasan dito si Mang John kung ang mga sinisid na picture ni Mang John, which is doon na sa bahay ni Boss Kalinga Prap, na ito yung kwarto nila, kusina nila, ito yung sala nila, ito yung bathroom nila. Mali yun, foul doon si Mang John. Pero yung mga sinisid ni Mang John na doon naman sa birthday ni Joy, kung sino yung mga kasama niyang mga picture, kung nagpa-picture sila ni July, at yung ibang keyboys, for me, walang mali doon kasi ang sinisinda niya, ulitin ko, Kalingap naman eh. Vice President ng BIOS eh. Kaya, correct me if I'm wrong, o ano ba, di ba? So, yun yun. Doon ako natakot para sa'yo. Sabi ko, ay naku, kapay tayo dyan, na ganun nga ako nung Oo, gabi. oo. Kasi ang sinisinda ng picture dito, hindi ko sa hindi sa kinimpihan ko to si Ate Bopel Vlog. Kasi reaction na lang natin. Kung ano yung kaya ng utak ko. So, yun. Dito kasi, ang mga sinisend kasi dito, halimbawa kasi dito yung video eh. Kasi isa lang naman ang nagpa-boom, ang medyo nagpalawig ng issue, yung video na galing kay Mang John, sinisend niya kay Ate Bopel. For me, wala din akong nakitang butas, wala din akong nakitang mali doon na ina-upload ni Mang Bopel kasi sa kanilang dalawa yun eh, na nanghihingi siya ng sorry kasi natataranta lang siya sa mga sagot niya, naguguluhan siya, something like that, or something like kinabahan ba. For me, walang mali doon. Tsaka, sino ba yung si Bopel? Ate Bopel Vlog. Yan naman yung Kalingap Defender of the Year, di ba? Sabi ko, ay, kaya nga sabi Nakita mo yung thumbnail niya? Yung title niya? Yung parang, ano to? Nilaglag daw kita, parang ganun. Nakita mo yun, Mang John? oh, Oo. Sino ngayon ang naglaglag sa'yo? yun na lang. Di ba, Mang John? Mahirap yun. Na dito, hindi masagot ni Mang John yan ng Kuya Jens kasi dito pa lang, halatadong kinabahan na talaga siya. So, yun yun. Kasi ang dating kasi dito, Kuya Jens, gaya ng sabi-sabi ng mga ibang Kalinga fans na para kasing to make the story short, kaya prangkahin na natin na pwede mong kumbaga parang ipinahatid mo dito sa vlog mo na hindi pwedeng pagkatiwalaan ng isang Bopel Vlog. Yun na sa akin yun yung pagkakaintindi ko, Kuya James. Wala, yung ginawa nating survey, yung sagot mo, wala namang mali sa sagot mo. Walang mali. Yun na nga ang tanong, Kuya James, walang mali, pero bakit ganito parang ang nadiin ngayon si Mang John na dito sa interview mo kay Mang John, parang siya yung nagmukhang masama. Yun ang ipinasa naman ng video, yung nanghihingi siyang sorry doon kay Bopel. So, yun. Di ba? Kaya di mo kailangan sana magpaliwanag dun. O ngayon, ginawa pa niyang content, ginawa niyang title, thumbnail. So, parang mayroong hindi pagkakaintindihan si Kuya Jens at saka si Ate Bopel siguro. Sa pakiramdam ko. Napasama ka pa kasi pinakita pa yung conversation mo. Yung conversation pa. Oo. Dapat di na lang po yung pinakita. Kasi Oo. iisipin nila Ate Jack at ni Kuya Rab, bakit pinakita? Bakit ako nagpapases kaya mambupi ng picture at ano namin ni Rabay, TikTok namin ni Rabay. Oo. Doon lang ako napasama. Kung may huli kang huling mensahe, kasi di mo na siya nireplyan? Di ba siya tinachat na? Hindi. Kung may huling mensahe ka kay Ma'am Bopel, ano yung gusto mong sabihin? Ay, Ma'am Bopel, ano po, napasama rin po ako sa yung pinakita yung picture yung nag-send ako ng picture sa inyo. Doon lang ako nakabahan kasi Well, hindi ko alam kung saan banda doon ang masama. For me, walang ginawang masama ang isang Mang John talaga. Kung nagsima siya ng picture, kasi alam ko picture yung picture na ni July Poundil, nag-send siya kay Bopel yung picture ng ibang keyboys, so sino pa yung mga kasama doon. For me, walang walang mali doon. So ito yung sinasabi ko, Kuya James, na talagang walang mali. Hindi ko alam kung saan kanto, saan banda nagkamali ang isang Mang John. Kung sabihin yung sa video, hindi ko rin mahanapan ng butas, hindi ko rin mabutasan ng isang Mang John para sabihin kung may mali siyang ginawa. Kasi ang video na yon, it's not all about naman doon sa kung anong nangyari doon sa gabi na yon, or nag-video ba si Mang John doon sa naturang birthday, or pwedeng sabihin kung nag-video ba si Mang John doon sa tahanan ni Kuya Balba o ni Kuya Rab. Hindi naman. Pwede foul si Mang John doon. Pero doon sa video kasi niya, yung tamang nanghihil siya ng pasensya or pasensya kay Tibopel na
Ano ba, nataranta, naguluhan siya or something like kinabahan lang siya. For me walang mali doon. Para sa akin wala ding mali si Ate Bopel. Ito reaction to, gitna lang tayo, pero medyo may pagkakamali dito si Kuya James. Kasi si Kuya James ang nagsimula dito na yung content ni Kuya James, although naintindihan ko si Kuya James na yung content niya for good vibes lang, kung sino yung mga reactor na nagagalingan ka, ganito, ganyan, kung sino yung mas kailangan parang improvement, which is naintindihan ko for good vibes lang, pero medyo bias yon kasi yun hindi baka ano lang isipin ng mga ibang reactor dito sa Kalingap, di ba? So ako, hindi ko pa pwedeng makisali dyan kasi medyo bago-bago pa ako dito sa Kalingap. So yun yung, for me wala akong nakitang mali kay Mang John. Ang naawaan ako dito, parang si Mang John yung nagmukhang masama dito na parang sabing mayroong ginagawang parang may ginagawang kahindik-hindik na something like that. Na unang-una na in-interview lang naman, tinanong lang naman, pero at the end, parang siya pa yung, para siya yung nagiging masama. So, ikawawa naman. Di ba? Ikawawa naman isang Mang John. So, for me kasi, sabi yung matawag na spy, ito, ganyan. Hindi, kasi, unang-una, kung nagsisend man ng picture or video si Mang John, Ate Bopel, unang-una, yung video, ulitin ko, yung nahihingi siya ng patawad. Pangalawa, yung video na kung sino yung mga andon sa birthday ni Joy, yung sino ba yung mga bisita doon, sila ni Paune, ito, ganyan, which is walang mali, kasi ang sinisindan niya, si Ate Bopel lang naman, ang Kalingap Defender of the Year, di ba? So, matatawag ka lang spy, Mang John, Huwag mong isipin na spy ka, Mang John, or isipin ng ibang Kalingap. Mali po yun. Kasi, matawag ka lang spy kung nag-send ka ng mga video or mga picture doon sa mga kalaban ng Kalingap, doon sa mga galit sa Kalingap, or doon sa mga bashers ng Kalingap. So, matatawag kang spy. Pero hindi naman Ang sinisindan mo, ito yung the best, yung mga sinasabi ng buong team Kalingap ni Kuya Val at saka ni Kuya Rap na Defender of the Year, which is si Ate Bopel Vlog, di ba? So, doon pa lang mali na. So, kahit hindi ko na tapusin kahit hindi natin tapusin yung video ni Kuya James. Kuya James to siya. Also, hindi kita binabash dito, Nagre-reaction lang po ako. So, dito, para malinaw ang lahat, para ang pagkakaintindi ko at Kuya James dito sa interview mo uli kay Mang John, parang parang diniin mo diniin mo si Mang John or something like na minasama mo, mas lalong something like na minasama mo, mas pinasama mo dito ang isang Mang John, which is alam ko namang alam mo na walang ginawang mali. Na-interview mo na lahat. Kung ang pagbasihan natin na kung ang pinagbasihan mo yung tungkol sa bakit nag-send ng video or picture, something like that, medyo mababaw din Kuya James, kasi unang-una sino ba si Bopel dito sa Kalingap, di ba? Yun lang yun. Tsaka about naman dun sa video, yung video namang sinesend niya, about naman nung nanghihingi siya ng sorry or ng pasensya sa isang Ate Bopel Vlog, which is for me walang mali doon. Pero about dun sa sinabi niya, nag-send siya ng TikTok sa kanilang dalawa ni Rabay, may mali siya doon. Kung mayroong, ito ulitin ko, may mali siya doon. Kung mayroong patakaran si Ma'am Jack at saka si Boss Kalingap Rap na bawal ka mag-send ng video, dapat yun ang sundin. Pero kung wala namang sinabi, depende lang kay Boss Kalingap Rap yan at saka kay Ma'am Jack. So yun yan. May foul lang siguro si Kuya James kung ang mga sinesend niyang video kay mayroon siyang sinesend na video kay Bopel, yung mga picture na sa bahay, ito ganyan, ito yung namin, ito yung kwarto ko. Mali yun kasi unang-una talaga dapat magpaalam ka talaga sa may-ari or magpaalam ka talaga sa posing mo. Para mga reactor yan, bago ka mag-react, magpaalam ko muna para hindi ka ma-strike. Ganon. For me, ulitin ko, walang mali si Mang John. Tsaka, pwede nating paghinalaan ang isang Mang John kung nag-send si Mang John, kung mga sinisindan niya ng picture or
a TikTok with sino pa yung kasama niya, kung ibang tao or something like kung kalaban ng Kalingap or mga taong ayon sa Kalingap. Pero hello, Bupil Vlog yan. Tsaka ang intindi rin kasi sa interview mo, Kuya Jin, sa parang hindi pagkatiwalaan ng isang Bupil Vlog. Ganon. So kung about naman doon sa tanong mo kung bakit naging kaibigan sila, medyo foul na rin yun. Labas na tayong lahat kung sino yung pwedeng kaibiganan doon kung naging kaibigan man si Bupil tsaka si Mang John, labas na tayo doon, personal na buhay niya yun. So yun. So yung paliwanag ko, hindi pa ako nang babas dito ha. So about dun sa interview, for me kasi hindi na big deal yun eh. Kumbaga, kasi naintindihan ko si Kuya Jins na for good vibes lang, mayroon siyang ma-upload sa kanyang channel. Good vibes lang, tamang tanong lang kasi alam natin nagtatawanan. So, medyo sumiklab lang, nagkaroon ng issue kasi nung nilabas ni Ate Bupil na video nag-record si Mang John na nagsorry siya kay Ate Bupil tapos in-upload ni Ate Bupil. So binigyan ng ibang meaning, binigyan ng negatibong imahinasyon, which is for me, wala namang mali. Walang mali doon. Wala talagang mali 100%. So yun yung masasabi ko. About sa pag-send ng mga picture, sa mga pics, walang problema. Walang mali kasi hindi naman pinakita or kung hindi man pinakita ni Tibopil na hindi pa nakapag-upload si Boss Kalingap Prab at saka si Kuya Val Santos Matubang. So yun. About to sa sinabi mo, Kuya John, na baka matawag kang spy, don't worry po, mali po yun. Mali po yung, kasi ang paliwanag ko dyan, matatawag ka lang spy kung hindi ka Kalingap. Pangalawa, kung ang sinisindan mo ng mga picture at saka mga video ay kalaban ng Kalingap. Hindi naman eh. Kumbaga, ang sinisindan mo ng video kasi nga kaibigan mo, sinisindan mo ng picture kasi nga kaibigan mo, friends mo, tsaka paborito mo reactor, which is si Bupil Vlog, na napili ni Kuya Val at ni Boss Kalingap Prab na Kalingap Defender, diba? Defender of the Year. So, yun ang mapaliwanag ko guys na hanggang dito lang, hindi ko napahabain to. So, Kuya James, I love you. Tibupe, I love you. Mang John, I love you. Nag-react lang ako as a reactor para mabiging linaw. So, yun lang. Maraming salamat po. Babash!